Ito namang mahigit 400 na benepisyaryo ng OVP at DepEd Confidential Fund. Yan pa din ang usapan, anak ng tinapay naman. Gaano ba kakunat ang utak nito ni Chua? Na the reason why itong mga taong ito, hindi nila nilagay yung kanilang mga pangalan dyan, para hindi sila mamatay. Para hindi sila mahahabol ng mga komunista. Ilang beses ba nating sasabihin yon na kaya nga confidential funds, kaya nga intelligence officer. Hindi yan something na parang mga pulis na may mga ID na naka-uniforme. Kaya nga meron tayong mga civilian officers because they want to keep their anonymity para mas mag-function sila ng maayos. If, let's say for example, merong isang pulis na naka-uniforme, may mangyayari bang krimen sa paligid niya? Wala. Bakit? Kasi naka-uniforme siya. Ngayon, anggalin mo yung pulis na naka-uniforme doon, palitan mo ng pulis na hindi naka-uniforme, na ang purpose nila is makahuli ng mga kriminal na gumagawa ng krimen that same time na nandoon sila. And they are allowed not to wear uniforms. Pag ang tao, wala ng pulis, gagawa na ng kalokohan yan, makakahuli ka ngayon. Ganun lang din po yan ang perfect analogy diyan sa mga confidential informants na yan. Kaya nga, confidential informants. Ibig sabihin, itong mga tao na to hindi dapat lumantad. Itong mga tao na to yung mga nagpe-penetrate, deep penetration agents ang tawag sa mga yan. Yan yung mga binabayaran, pinopondohan ng gobyerno natin para mag-infiltrate ng mga sindikato, ng mga komunista, ng mga terorista. Magpapanggap sila na kakampi sila ng kalaban, and then all the informations that they can gather, bibigay nila yun sa kinauukulan for the operatives to prevent itong mga ginagawang kahayupan ng kung anuman yung mga organisasyon na ini-infiltrate nila. Gets nyo ba yun? Putang ina, sino namang sindikato ang papayag na may uniformadong pulis na nandoon sa hanay nila? Siyempre, hindi sila papayag. Ipapapatay nila yan. Ang nakakalungkot kasi dito, yung confidential funds na yan, ginamit ng opisina ni Inday Sara, ni PRRD, ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga budgets na yan, para maubos ang NPA. Ang masaklap, ito si Chua, binibigyan niya ng free pass ang mga NPA sympathizers para matulungan sila na makuha yung mga pangalan nito. Para likidahin? The reason why tinatago nila yung kanilang identity is to prevent yung liquidation sa kanila. Para eliminate yung threat sa buhay nila by performing their duties. Sino pa ang magbibigay ng information sa gobyerno kung susunugin din natin? Matatandaan nyo si Ka Eric Celis, kaya siya nakulong. Kasi tinatanong siya kung sino yung informant niya sa Senado. Hindi niya yun sinabi. Kahit na ikinulong na siya, hindi niya pa rin yun sinabi. Bakit? Kasi ang sabi ni Ka Eric, nasa media ako. Paano naman ako makakakuha ng mga informants pa sa susunod kung susunugin ko tong informant ko na to? Wala nang magtitiwala sa akin. Wala nang bibili nung ko. Wala nang magsasabi sa akin ng mga i-expose ko. O so, sino na magsusumbong? Saan na tayo kukuha ng mga magsusumbong? Tama, mali. Natatandaan ninyo yung panahon ni Risa Ontiveros, si Bicoy, nakaitim pa yun. Binabago pa yung boses, 'di ba? Kasi nga hindi sila dapat namumukaan, nabobosesan, na-identify. Why? Pwede nilang ikamatay yan at ng mga pamilya nila. Hindi lang sila, pati pamilya. Bakit? Yung mga information, kumbaga nag-traitor sila doon sa mga isinusumbong nila sa atin. At sa mga komunista, kapag ikaw nag-traitor ka, maniwala ka
Napakadaming ano niyan, mga mass graves ng mga yan. Balita ko kapag kang isang estudyante na naging NPA na gusto nang bumalik sa sa pamilya niya, pinapapatay na nila eh. Ganun yun. The reason may nagtatago sila, gano'n ba kahirap intindihin yun? Kaya 1,000, kaya 1,000,000 yan, hindi dapat na i-expose yung identity ng mga yan. Lalong-lalo na ginagawa nyo pa yung inyong inquiry publicly, nila-live stream ninyo. Imagine kung lumabas dyan si Jay Guevara as their informant. Siya pala si Kokoy Villamin, si Jay Guevara. What's gonna happen to Jay Guevara? Tutugisin na yan nung mga Sparrow unit ng mga komunista. Kasi nga, intelligence funds ginagamit yan to fight crime and matigil yung insurgency sa Pilipinas. Ginamit yung budget ng intelligence funds for the purpose na maubos yung mga recruitment ng mga NPA para sa mga anak natin na nag-aaral, dadali nila sa bundok. At ang mga makabayan black, gusto nilang ihinto yan. Gusto nilang malaman kung sino-sino yung mga yan para pagplanuhan na nila at malaman nila. Sambaga, bakit ang daming alam ng gobyerno tungkol sa atin and so on and so forth? Di ba? Ngayon, si Ka Eric Celis, baka sabihin nyo, ba't si Ka Eric Celis? Hinilantad niya na yung sarili niya. Ayun yun, that's Ka Eric Celis. Hindi lahat, si Ka Eric Celis is not being paid now by the government. Alam ko na siguro baka naka-payroll sila sa NTF-ELCAC nila. I'm not sure. Pero ayun nga, si Ka Eric Celis, in-expose niya yung sarili niya para makita siya mismo ng mga kasama niya sa Makabayan. Makita siya ng mga kasama niya sila sa Toro Campo, sila Franz Castro. Kilala niyo ako, di ba? Di ba magkakasama tayo? So lahat ng sasabihin ko dito, alam niyo, di ba? O, ganun naman yun. Iba naman yun. Hindi na confidential agent si Ka Eric. Ano na siya, talagang whistleblower na siya. Full-blown whistleblower na tawag sa kanya. O, ganun yun. O, sige, diretso. Statistics Authority o PSA na mahigit 400 benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Wala talagang record yan, sir. Hanapin mo si Rosebud Ong. Hanapin mo, wala. Nakalagay doon, Mary Rose Ong. Si Rosebud, tandaan ninyo, kaya nga nagpabago ng pangalan yun eh. Di ba sila Adormawanay? Kaya nga sila may mga code name. Remember yung mga NPA, Kadado, may gano'n sila. Commander Robot. Nagigets ninyo? Kaya nga sila gumagawa ng mga aliases para hindi malaman kung sino sila. Kasi kung halimbawa yan si Commander Robot, alam mo yung totoong pangalan niya, o di andali mo na siyang isurveillance, babantayan mo lang yung mga kamag-anak niya, mahuhuli mo na siya. Tama, mali. Dahil eventually, yung mga yan, bababa din yan para bumisita sa mga mahal nila sa buhay. Kung malalaman mo yung totoong pangalan niya, malalaman mo yung asawa niya, yung anak niya, and so on and so forth, edi andali na nilang trabahuhin. Patayin mo lang yung pamilya, sigurado ako masasaktan mo na yan. Alam mo ibig sabihin? So ganun po yun, it happens. Huwag kayong magbulag-bulagan na feeling ninyo, ngayon lang may nangyari yan, sir. Pinagsasasabi nito ni Chua, natural wala yan. Kaya nila pinagagawa yan sa PSA para mag-issue ang PSA ng statement na lahat ng mga pangalan na to wala. Therefore, it will make Inday Sara look like a corrupt vice president, which is hindi na tanga Pilipino ngayon. Hindi pagiging kurakot yun. Una sa lahat, yung pera na yan, ibinigay nyo. Inalaw ng Congress na gamitin ni Inday Sara yung mga pera na yan. At nakalagay diyan sa inyong batas kung papaano mag-liquidate ng confidential funds. Kung talagang gusto nyong baguhin yung sistema, putang ina, gumawa kayo ng batas kung papaano mag-liquidate ng confidential funds, step by step. Because sa nakikita ko, mga bossing, nagbigay si Inday Sara sa inyo ng breakdown kung papaano niya ginastos yung confidential funds. She was generous enough to do that. Ang sabi nga, dapat daw nakalagay yan sa silyadong sa silyadong sobre. Kasi nga confidential yan.
RYJC Vlog, salamat kaayo. Hindi ka ba tatakbo sa Hindi hindi ako tatakbo. Wala akong ganun. Wala akong pangarap. Di ba yan lang naman yun ang pilit natin pinapaintindi sa mga bobong nagko-content nito. Kung talagang gusto nyong baguhin, Chua, for Christ's sake, gumawa na kayo ng batas na baguhin na yung liquidation by certification ninyo dahil kahit naman kayo, hindi naman kayo nag-itemize eh. Buti nga si Inday, may itemized report eh. Ang dilim-dilim dito, Defenders of the Sun. Kaya mamaya tapusin na natin to. Salamat kayo, Defenders and RJYC. So, yun lang yung ating laging sinasabi sa inyo, mga bossing, na ito talaga ito is a plot para sirain lang si Inday Sara. Alam ni Chua yan, na these names, wala yan. Kasi nga, these are all confidential agents. We are talking about yung budget ni Inday Sara sa confidential funds. Silipin ninyo yung budget ni Inday Sara na hindi pasok sa confidential funds. Yung budget ng DepEd, silipin ninyo. Itemized yun. Bakit? Kasi nga, yun ang rule. Kapag binigyan ka ng budget, halimbawa, ang budget ng DepEd for this year, 20 million, then ibibigay mo sa COA lahat ng mga pinagdala ng pera na yun, pati resibo and all. Because yun yung nire-require ng gobyerno sa pagdi-disperse disburse ng budget or pagdi-liquidate ng budget ng isang ahensya. Hindi siya certification by hindi siya liquidation by certification. Or hindi siya ganito katulad ng buti sana kung lahat ng budget ng OVP ganito. Hindi naman, yun lang confidential funds. Kasi nga yun ang sinasabi ng rules ng confidential funds. Hindi dapat yan dinidiscuss because again, it's confidential. Kung gusto nyo talagang baguhin yan, huwag nyong silipin si Inday Sara kasi sumunod lang si Inday sa proseso nyo. Gumawa na kayo ng batas ngayon pa lang na talagang ang confidential funds, kailangan ganito siya, kailangan ganito. Gumawa na kayo ng ganung batas. Wala tayong pagtatalunan doon. But until then, lahat nitong mga confidential agents na to at lahat ng pinaggamitan ni Inday Sara ng budget na ito within the bounds of the law. Why? Kayo din mismo ang gumawa niyan. Si Presidente Marcos, magkano ang kanyang confidential funds? 4.5 billion pesos. 4.5 billion. Hindi nyo man lang ba tatanungin din kung saan napunta yung confidential funds na yun? Kung saan niya ginamit yun? Kasi wala mang ginagawa si Bongbong. Paparte-parte lang yun. Speech-speech lang yun. Pabasa-basa ng speech. Palakad-lakad lang yun. Wala mang ginagawa yun. Pero ba't ang laki ng confidential funds niya? Hindi naman nabawasan ng kriminal sa Pilipinas. Hindi naman nabawasan ng mga dumadami pa nga yung NPA ngayon. So saan niya dinadala yung confidential funds niya? Di ba dapat yun ang tanungin natin? Kasi kung si Inday Sara, ginamit niya yung kanyang confidential funds para magtuloy-tuloy na maprotektahan yung mga estudyante natin from recruitment from high school to college, dapat tinatanong din natin si BBM, ang laki nung confidential funds mo, 4.5 billion. Saan mo dinala? Dumami ang addict, dumami ang pusher, dumami droga, dumami ang kawatan, dumami ang NPA, lumalakas na naman sila. Dati nagrarally sila sa kalsada lang, ngayon sa loob na sila ng Kongreso nakakarally. Wala nang kahirap-hirap. Nakakapag-plataforma na sila, nakakapag-propaganda na sila. So saan mo dinadala yung confidential funds mo? Dapat yun ang tinatanong natin. Kasi hindi ko natatanungin kay Bongbong Marcos kung saan niya dinala yung confidential funds niya. Hindi ko natatanungin yun kung walang addict, hindi ko natatanungin kung walang nare-rape, wala nang magnanakaw, wala nang terorista, wala nang komunista, wala nang ganito, wala nang ganyan, wala nang uhuling drugs. Kung nakikita ko hindi ko natatanungin yung kung saan napunta yung ni Bongbong. Kasi nga paglabas ko pa lang makikita ko na dito napunta yung mga pera natin. Ang ganda na ng Pilipinas. Tama, mali? Tama, mali? Di ba tama? Sabi ko sa inyo. Sige, diretso. Chua, walang record talaga yan kahit umiyak ka sa nanay mo. President o OBP at Department of Education o DepEd ay walang birth records. Dagdag pa rito, mahigit 200 pangalan ang may duplicate record sa PSA ayon sa ulat ng House Committee on Good Government and Public Accountability.
Magtaka ka, Chua, kung yung mga pangalan na yan, merong resulta sa PSA. Magtaka ka ng malaki. Ibig sabihin, putay na napaka-bopols na itong netong mga intelligence officer na to na binayaran ng OVP para magbigay sa kanila ng information. Di ng mga mambabata sa mga posibleng peke. Yes, tama yan. Defenders of the Sun, malalang kidnapping. Ang dami nawawalang bata. Dami nawawalang babae. Natatagpuan, walang mga laman loob. Tangina niyan, wala namang ganyan nangyari ng panahon ni PRD. Dapat hanapin din natin kung saan napunta yung confidential funds ng presidente. Baka mamaya niyan. Tangina, pinangkakain nyo lang yan, ha? O gawa-gawang pirma sa acknowledgement receipts na nagpapakita ng kahina-hinalang transaksyon. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2020. Katulad niyan. Ito si moderator natin na si MJ Banglista. Ayon sa Commission on Audit, marami daw mga dormant accounts at misstatements ang accounting 15 billion. COA uncovers 15 billion in accounting lapses at UP, University of the Philippines. 15 billion. Putang ina niyan, yung kay Inday Sara sinisilip ninyo. Unang-una kayo naman na nagbigay nung pera na yun. Hindi naman niya kinuha yung pera ng DepEd para gamitin diyan. Specific yun, confidential funds, gamitin mo yan naaayon sa pangangailangan mo. So ano masama doon? But sana kung di nyo binigay, halimbawa, pera ng DSWD, kinuha ni Inday Sara, ginastos niya. Yun, masama yun. Kasi hindi niya pera yun. Pero kung confidential funds, eligible at allowed si Inday Sara na gamitin yung binigay nyo. Kung hindi siya allowed, sana wag nyo bigyan. Hindi nyo binigyan. Di ba? Ngayon, wala kayong budget na binigay sa kanya doon. Wala tayong pag-uusapan. Wala siyang gagasasin tungkol sa confidential funds sa taon na to. Plain and simple. Bigyan nyo. Binigyan nyo ako ng pambayad ko ng tuition, tapos pag ibinayad ko ng tuition, putang ina niyan. Binayad ko ng tuition yung binigay mo. Wala akong binigay sa yung resibo. Pero nakikita mo, pumapasok ko araw-araw. Nakikita mo, nag-aaral ako araw-araw. So anong tawag dun? Ginamit ko yung pera mo according dun sa kailangan kong paggamitan. Kailangan ko pa ba ng prueba? Hindi na, kasi hindi naman hinihingi yun sa akin at hindi naman dapat hingin yun sa akin. At kung hingin man yun sa akin, merong proseso kung paano mag-liquidate at nag-provide na ako. Plain and simple. Sinabi na nga ng COA na wala silang nakitang mali . Ano pa mo problema natin? Sinabi na ng COA yun, wala pong maling ginawa. Ano pang ginagawa nyo? Ba't pinagpipilitan nyo pa rin? At dito, kanila pong sinasabi. Ito pa isa, COA flags NAPOLCOM again, over millions of unauthorized staff allowances. NAPOLCOM, National Police Commission. Millions of unauthorized staff allowances. Hindi to ghost employee allowance to. So marami silang binibigay na mga allowances kasi, ewan kung bakit. Sasabihin nyo na naman, reward system yan. Reward system yan. Yun, imbestigahan nyo. Baka mamaya reward system din yan. Dami nyo nakikita sa mga Duterte. Ang dami rin palang mga ganyang nangyayari ngayon. Puros kayo, Sara. Dami naman palang problema ng pumunta kayo ng COA, tapos lahat ng issue ng COA, ninyo, buksan ninyo. Imbestigahan nyo lahat. Sabi ko nga sa inyo, si Gwen Garcia, notice of disallowance, ang dami. Sa Cebu, bilyon ang halaga. Ba't hindi nyo imbestigahan? Style nyo bulok, political lahat yan. Umamin na yung mga makabayan na political lang yan. Na out of 677 individuals, 405 ay walang
birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ayan, oh. Walang hiya kayo. Masyado yung tinitira si B. Sara sa sa mga bagay-bagay na. Ano ba mga problema pa natin sa bayang Pilipinas? Puta ina, ito mabigat to, mga bossing.